Nung isang araw po mga kamatis mga kaibigan, actually kanina lang to, may nakita akong post in relation po dito sa isang vape company na CEO si Mika Salamanca. Babasahin ko na lang Paul Vivas, okay, nakatag yung Paul Vivas na to at saka itong si Mika Salamanca, which pag tinignan nyo, ito nga talaga yung legit na account ni Mika. Flair, tapos yung Flair, tapos yung Mika Salamanca. Basically yung mga may-ari ng company ang sa tingin kong tinag nitong tao na to. Baka pwede naman makuha yung pera namin, okay? Parang hindi na tayo ma-hassle at kung saan pa umabot ito. Matagal na din kami nag-iintay. Nung una, sinabi ko around November. Mag-iintay ka ako hanggang December. Pero January na allows pa din yung product. Tulog na yung pera namin, sobra na. Wag na natin pahabain to para hindi tayo ma-hassle. Pare-parehas refund lang ang gusto namin. So, ano po ba yung punot dulo nitong issue na to? Kung naaalala nyo po kasi nung isang taon or last year lang actually, si Mika Salamanca ay meron siyang vape company. Yung company na po na yon ay isang vape company. Ang pangalan nito ay Flair, okay? Ngayon, meron po kasing nagka-problema sila sa production ng mga products. Ito, babasahin natin. To our valued customer, we would like to inform you that Flair products are not yet available in the Philippines. We want to assure you that we strictly adhere to the vape law and its regulation. As part of our commitment to compliance, we do not and will not ship products without necessary PS and tax stamps. Thank you for your understanding and continued support, or we remain dedicated and responsible practices. Flair management. Okay, so ano po ba yung nangyari sa Flair? Okay, sa tingin ko naman, nagkakaproblema sila sa pag-ship ng product nila. Dahil inuuna nila yung required documentation para dito, para hindi sumabit. Now, ang problema po, pag tinignan nyo yung comment section nito, babasahin ko na lang. Sabi ni Ryan Andrade, matulog na kayo. Tigilan nyo na yan. Sabi ni Capilio Julio, refund nyo na lang po mga distro nyo, Flair PH. KJ Prague, sabi magre-refund pag hindi naglabas ng November. Hanggang ngayon, wala pang response. Malaking, sabi dito. Sabi ni Adrian Roque, mag-reply si kayo sa mga mag-reply kayo sa mga ni-refund ninyo na distributor ninyo. Napakahirap. Ito naman, ano ba to? Tingnan natin to. Okay, DTI refutes misleading post by Flair and Shift. Urges business to comply with PS license requirement. Okay? Ano bang sabi nila? Falsely claiming full compliance with the regulation and with Shift improperly sharing unauthorized photo of DTI staff. Okay, so meron palang mga compliance na kailangan ng DTI bago ka makapagbenta ng vape. And alam naman siguro natin to kasi nga tinatry ng gobyerno nating i-regulate lahat ng products na ganyan. Okay, so ngayon po, ano po ba yung nangyari in the past? Kung bakit parang naging issue itong tax stamp na to and all of this. Ito po, this was posted on August 19, 2024. Kung saan po ni-raid, Flair Company ni-raid. Mika Salamanca na dawit. Sabi dito sa post na to. And panoorin natin siya. Wait lang. Lakihan lang natin. Ayun, no. Wala naman yata si Mika dyan eh. Ayusin natin ng konti para makita nyo. Ayan, ano naman to eh. Okay, nasa balita kasi yung nangyari dyan sa raid na yan. Ito, sabi dito sa Manila Bulletin, BIR Bus Vape Festival seizes 5,000 illicit product. Sakit. Ito, the festival mood took a hit on Sunday, August 18, when BIR
conducted a raid in Philippine Vape Festival 2024 targeting illegal products. Ayan na nga. So, may Facebook post dyan yung commissioner ng BIR na si Romeo Di Lamugi Jr. Okay, and ayan na nga, madami silang nahuli na mga illicit vape product according to this post. Now, how does this relate to ito di ba? Ito yung sa Flare, kitang-kita sila yung nire-raid dito Kasi nga kulang sila sa tax stamps and all of that. Now, kaya siguro natatagalan to dahil nga doon sa issue na yon. In fact po, noong October 17, 2024, naglabas uli ng isang pahayag ang Manila Bulletin na ini-interview nila may statement galing kay BIR Commissioner na BIR flares up at vape industry for persistent tax defiance. Sabi dito, expect regular raids, expect criminal cases, sabi ni BIR Commissioner. Okay, so eto pa, resellers of illicit vape will be raided and they are the enablers of vape, okay? Smugglers. If they are no resellers, there will be no smugglers. The smugglers will be forced to comply with BIR regulation, he said. Okay, so I guess ang naging issue talaga ng mga vape companies dito, and I think including naman yan yung Flare, is yung BIR tax nila. In fact, naglabas po ng statement yung CEO nila na si Paul. So after mag-comply nila nung CEO na si Paul, nilift naman yung ban nila dun sa preliminary order and preventive measure. Yung simula pa lang, pero sinasabi dito sa documentation na to or dito sa order na to, hindi etong order na to is not a license to trade, distribute, sell, market, and promote subject brand of this order pending compliance with all regulatory requirements. Ibig sabihin, hanggat hindi sila nakakomply ng todo, hindi pa sila makakapagbenta or makakapag-sell. Sinasabi lang dito na yung preliminary order or preventive measures was lifted. Okay na yon yung sa simula. So you have to comply with other things na kailangan mong complyan at kailangan mong magbayad ng 2 million pesos in fine. Sabi dito, nakasulat yan. Saan ba yun? Okay, ordering respondents Apex Pacific to pay an administration fine in total of 2 million pesos. So, yun. So, kailangan magbayad muna sila dyan, and pag nag-comply na sila, doon pa yata sila malilift yung kanilang doon sila pwede mag-distribute. So siguro ang sagot dito sa tanong ni Boss Rolvy is that kaya hindi pa sila makapag-distribute is hindi pa sila nagko-comply sa lahat ng measures. So what they have to do is to comply with everything, tapos pag goods na tsaka pa nila ibibigay yung product sa inyo. Now, ang hindi lang natin alam, baka kasi pending pa yung product so, kailangan pagka-comply doon pa lang ibibigay sa inyo. So, nasa sa inyo na lang yan kung makakapag-intay kayo or hindi. Pero ako tiwala naman ako kay Mika Salamanca. Si Mika Salamanca matibay yan diba? Pero abangan natin ang susunod na kabanata dito. Gege mga lods.